Masayang araw po mga ka-PL. Kagabi pa lang, may mga kumakalat na po sa social media mga kababayan na mga video. At kung hindi po ako nagkakamali, hanggang kaninang umaga, video pa rin po nasa social media. Pinagpepiestahan po ng ating mga kababayan. O ito ho yung dalawang video mga kababayan, kinuha ko po para maipakita ko sa inyo. Itong unang video, mga kababayan, bagamat pinagdugtong ko po ito, yung unang video, makikita po ang isang logo ng Presidential Security Group di umano ito, mga kababayan, na nakatatak po sa isang bus na meron pong mga pulis na mga sasakyan. At yung pangalawang video naman, mga kababayan, ay mismong kuha na po di umano ito sa St. Luke's Hospital na napakarami di umanong mga pulis, mga kababayan. Kayo na lamang po ang humusga dito sa bidyong panunuorin po natin. Lilinawin ko lamang po ha. Hindi po ito nanggaling itong bidyong ito. Hindi po ako ang nag-post nitong bidyong ito. Alam niyo naman po ngayon, mga kababayan, kaunting kibot, nako po, magiging delikado. Ito po ay ginawan ko lamang po ng content para maipakita ko sa inyo. Hindi po ibig sabihin nito, ginawan ko po ng content, pinakakalat ko po ito. Kalat na po ito sa social media kagabi pa. No, maaari nga yung iba dyan sa inyo na panood na itong bidyong ito. Kasi nga kagabi pa eh. Tapos, anong oras na ngayon? Alas 4, mag-alas 5 na po. O yan, ginawan ko po ng, content mga kababayan. O ito na po ang video. Tulad po ng sinabi ko kanina, kayo na lamang po ang humusga. Okay? O ito na. Kita lang lagi nagabot diri. Pansa. Ay lagi. Saan na siya ng logo? Logo ng Security. Presidential security. Presidential security. Saan kaya ito sila pupunta? Presidential security oh. Presidential security. Presidential Security. So, presidential security, sino ang hinahatid nila? PFP. Presidential security. Yan nga, presidential security. Sino? Ayun o, may ambulance. Command. Ayun o, may ambulance. Saan ba ang ambulance? Ayun, Hindi, FedEx. Ay, hindi, ambulance yan. FedEx. Dilo. FedEx. Ayun, FedEx. Sino kaya kinukonvoy nila? Tapos biglang, bakit ka nagbibideo? Na-miss na kami, sir. Kasi, balak namin mag-HPG soon. Ayun o, naiya. Ha? Naiya, exit. Exit na tayo. Next exit na yan eh. So, saan na to ni? Uunahin muna natin yung kinukonvoy nila sa bus. Yan. Sino kaya Jesus? Binabas nila para hindi halata. Saan na yun? Ano kayong nangyayari? Ang bus talaga kinukonvoy nila. Kasi may nakakonvoy pa sa likod eh. So ibig sabihin yung bus ang pinaprotektahan nila. So, sino ang nasa loob ng bus? Who's inside the bus? Tas presidential, di ba? Presidential. O eto mga kababayan ha, ang unang nag-post
nitong video mga kababayan, ito makikita naman po ninyo, ayan, 14 hours ang nakalipas mga kababayan. Nagtatanong lang naman po itong nagngangalang Chinito Tisoy. Hindi po siya nagpaparatang, nagtatanong lamang po siya. Katunayan niyan tinawag niya pa nga yung kanyang sarili na mga marites di umano sila sa daan mga kababayan. Pero ang tanong ho niya mga kababayan, sino yang nasa bus? Nakita niyo naman po siguro sa video mga kababayan na may mga pulis na nakamotorsiklo, kumbaga ito yung nagpapanatili para maganda ang daloy ng kanilang takbo. Tapos sunod mga patrol na po ng mga pulis. Tapos sunod yung malaking bus na meron di umanong logo ng PSG mga kababayan. At sa likod nitong bus mga kababayan, mga patrol na naman po di umano ng mga pulis. Nakita niyo naman po sa video mga kababayan. At ang pangalawang video naman ang nagpost mga kababayan si Ging Mahal Ko Kim. Ewan ko kung siya ba ang original na nagpost nito. Baka nakuha niya lang rin po sa iba. Pero katanungan pa rin po ang kanyang caption. Wala ho siyang pinaratangan kung sino man yung tao na nasa loob ng ospital, ng St. Luke's, wala sa binabanggit na pangalan, kundi nagtatanong lang si Ging Mahal Ko Kim. Ayan ang nakalagay ho dito, anong meron? Yan po ang kanyang caption. Pero, nakalagay po dito sa video, mga kababayan, nakita niyo po siguro kanina, pwersa ng kapulisan, nagsidagsahan sa entrance ng St. Luke's Hospital. Yan po ang nakalagay na maliit na caption sa video. Pero itong nag-post, nagtanong na rin po siya. Katulad po ng ginagawa natin ngayon, nagtatanong lamang po tayo kung ito ba'y merong katotohanan o wala. Ang pinakamainam sigurong gawin ngayon, mga kababayan, ng gobyerno, ng administrasyon ni President Bongbong Marcos, mga kababayan, walang iba kundi maglabas ng medical record po mismo ng presidente. Tulad po nitong sinabi ni Auntie Claire, mga kababayan, mas karapat dapat siguro na maglabas na ho sila. Ito mula po ito sa isang Facebook page, mga kababayan, na nagngangalang tawag nito, balita o ang balita ngayon. Ito po ang sinabi di umano ni Auntie Claire, mga kababayan. Ayan. Namayat na si PBBM. May question mark po dito sa, ayan nakikita nyo sa caption nitong pahina sa Facebook, mga kababayan Claire Castro, nilinaw ang kalagayan ng Pangulo. Ayan nilinaw mga kababayan ang kalagayan ng Pangulo pala, sorry. Claire Castro, nilinaw ang kalagayan ng Pangulo. Ayan, pasensya na at nawala po sa paningin natin. Okay, kinumpirma ng Malacanang sa pamamagitan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang posibleng dahilan ng kapansin-pansing pagpayat di umano, mga kababayan ni Pangulong Marcos Jr. Ito na, nilinaw na ito ay dulot ng kanyang pag-iingat sa kalusugan matapos ang naranasang kondisyon. Walang iba kundi yaong diverticulitis di umano, mga kababayan. Ang ginagawa ng Pangulo, mga kababayan, pag-iingat lamang di umano sa kanyang kalusugan. Sa panayam, ipinaliwanag ni Castro ang dahilan sa likod ng pagbabago sa pangangatawan ng Pangulo. Ito ang kanyang paliwanag. Kumbaga, sa level ng pain, maximum ang level ng kanyang
campaign. Ayon daw po yan kay, Claire Castro. Ito'y dahilan po, mga kababayan, ng diverticulitis ng presidente natin. Ngayon, dahil sa nararanasan niya, ayaw niya nang kumain ng sobra. Ayun. So, kapiraso na lamang po ang kinakain, mga kababayan. Kaunti na lang. Ito siguro yung sinasabi ni Auntie Claire na pag-iingat mismo ni Marcos Jr. sa kanyang kalusugan. Kapiraso na lang ang kinakain. Ayon pa sa kanya, mas naging maingat na si Marcos Jr. sa kanyang diet upang maiwasan ang pagbabalik ng sakit. Tama nga naman, mga kababayan. Klaruhin lang sana talaga dapat ng PCO, mga kababayan, kung okay ba talaga ang kalagayan ng presidente. Siyempre, nag-aalala po tayo sa kalagayan ng ating presidente, mga kababayan. At karapatan naman po siguro ng bawat Pilipinong taxpayer ang malaman kung ano ang tunay na kalusugan ng ating presidente. Hindi ho ba? Ayaw niya nang kumain ng maaaring mag-cause o mag-trigger ng pain. Nako po. So maraming iniiwasan na pagkain di umano si Junior, mga kababayan, kaya namayat na. Dagdag pa ni Castro. Hindi talaga kasi siya palakain, pero nagluluto siya. Wala kami pakialam kung ano niluluto niya. Kung sabaw, kung inihaw, na binalot sa foil, inihaw yung bangus, tilapia. Di ba ibabalot sa foil? Yung lalagyan na masamang kahulugan, kung barbecue na tinuhog sa stick ng kawayan, di ba? Di ba? Kung ito pa, ang kumpirmasyon ng palasyo ay dumating kasunod ng mga obserbasyon ng publiko na tila pumayat ang Pangulo sa mga recent appearances nito. Sa halip na seryosong issue, iginiit ng Malacanang na ito ay bunga lang anila sa lifestyle adjustment ng at pag-iingat sa kalusugan. Bunga lamang di umano ito, mga kababayan, sa lifestyle adjustment ni Junior. Ano yung lifestyle adjustment na yan? Di yun nga pagtitipid niya ng pagkain, ay hindi naman pagtitipid. Pag-iiwas sa mga pagkain ipinagbabawal ho sa ating presidente. Ba't hirap na hirap akong tawagin presidente? Di ba, mga kababayan? Namayat na si Junior. Pero ang sabi di umano nito, mga kababayan, si Auntie Claire. Namayat na si PBBM? Question mark. Yan na. Claire Castro, nilinaw ang kalagayan ng Pangulo. Yun po ang paglilinaw ng USEC natin, mga kababayan. Pero ang sabi po ni Eloy Bogres, eto na, bumanat na po si Eloy Bogres. Ayan, mga kababayan, di natutulog ang mga taga-kabilang parlor. Sabi yan ni Eloy, makaritats nga ng make-up. Pero, ito po, ipinost niya. Isang, hindi ko malaman kung ito by conversation sa isang messenger o saan naman ito napulot. Ito, di umano, mga babae. So, basahin ko na lang po, sa mga hindi po nakakita ng maliliit na letra na yan. St. Luke's is currently under tight security by the police and the PSG, mga kababayan. A closed-door meeting is happening inside now with BBM's medical doctors, mga kababayan. Ayon po ito lahat kay Eloy Bogres. Uulitin ko, hindi po galing sa akin, galing po kay Eloy Bogres. Okay, Ngayon, mga kababayan, ang nakakalungkot po dito, mga kababayan, ay itong
isa sa mga sinabi po o plano, ayan, di umano, ng Palasyo Malacanang. O ito po ang sabi, just in, o isang oras pa lamang po nakakalipas ha. Malacanang to go after fake news versus PBBM's health. O yan daw po sa mga nagpapakalat ng fake news. O ito po, maghahain ng reklamo ang Malacanang laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary Gomez, kinokolekta na ang ebidensya at inaasahang magsasampa ng kaso sa DOJ sa susunod na linggo. Mga kababayan ha, doon po sa mga nagpapakalat di umano ng fake news. Yung nagpapakalat, we're collecting all pieces of evidence and will initiate a complaint aniya. Sabi po yan ni Secretary Gomez, mga kababayan. Ibig sabihin siguro dito ni Secretary Gomez, yung mga nagpapakalat po ng fake news na di umano sumakibilang buhay na ang ating presidente, mga kababayan, di po ba? Nung isang araw pa, napakarami na pong kumakalat niyan sa social media. Pero yung mga nagtatanong lang, halimbawa, anong nangyari sa presidente natin? Siguro, hindi kasama yan. Nagtatanong lang naman At saka yung isa pang mga kadahilanan na mga ipinapakalat na di umano, malubha na ang kalagayan. Yung parang ganun lang, mga kababayan. Yung hindi tanong ha, yung talagang idinidiin na talagang malubha na. Pero kung nagtatanong lang, halimbawa, totoo ba na malubha na ang kalagayan? Yung ganon, hindi ho pagpapakalat yun. Nagtatanong, naghahanap ng kasagutan. So, walang mapagtanungan, nag-post sa kanyang social media account para mabasa kung ano ang magiging komento ng publiko sa kanyang post. Nagtatanong. Pero yung sinabing, wala na. Stop na. O yan, yun siguro ang hinahanap ng Palasyo Malacanang, mga kababayan. Di po ba? Klaruhin po natin. Mahirap na po. Alam niyo naman po sa panahon ngayon, mga kababayan. Pero, dito po sa isang balita, mga kababayan, sa isang pahina pa rin po sa Facebook, ito'y masasabi ko na maka Duterte talaga kasi nakikita niyo naman po ang pangalan ng pahina ng Facebook, mga kababayan, Duterte News. So, sa madaling salita, kapwa natin ito DDS. Sino kaya ang admin nito? Ang sabi ho dito, meron mga haka-haka o bali-balita. O, dyan pa lang ha, haka-haka o bali-balita ng mga netizens at mga personalidad na nandun daw yung isang nilalang sa St. Luke's Medical Center. O, walang binanggit na pangalan, kundi isang nilalang. Napakarami pong nilalang at nilikha ng Diyos. Ano po ba? Kinumpirma naman ito ng mga nurse na nagtatrabaho sa ospital na nakita di umano nila yung isang nilalang doon. Sino ba kasi ang nilalang na yan? Bakit ayaw yung pangalanan? Pati tuloy kaming mga nagbabasa, nalilito kami. Mabira naman kayo Pangalanan nyo kasi. O ito pa. Baka sa mga susunod na panahon ay maaaring may makita na tayong bagong ilaw at tunay na pagbabago sa ating bansa. Ito po yung mismong sa quote card, mga kababayan. Confirm na nasa St. Luke's Medical Center, Philippines will be in a new light soon. Yan po ang sabi ng isang pahina sa Facebook na News Duterte, mga kababayan. Ngayon, kung ano man po ang katotohanan, mga kababayan, tungkol dito sa mga napabalita, mga kababayan, mag-antabay po tayo sa magiging tugon
ng Presidential Communications Office. Ano ho? Para mas malinawan po tayo. Ngayon, yung mga nakikita po natin sa social media, mga kababayan, bagamat nakakagulat, nakakamangha itong mga haka-haka at post ng ating mga kababayan, pwede po tayong magkomento pero wag po nating paniwalaan. Okay? Ito pa, isa pang basa mga kababayan bago po tayo magtapos. Ang sabi naman po, dito pa rin sa ang balita ngayon na pahina sa Facebook o negosasyon ni St. Luke's at St. Peter. Grabe naman to. Mas interesado ang mga Pilipino kaysa sa US at Iran. Grabe naman. Ito di umanong negosasyon o issue tungkol sa St. Luke's at St. Peter. Mas interesado di umano mga kababayan ang mga Pilipino kaysa sa US at Iran. Kaguluhan, digmaan sa gitnang silangan. Aba, nagbigay ng mapanuring pahayag si retired Brigadier General Orlando De Leon sa gitna ng umiigting na espekulasyon sa social media hinggil sa umano'y kalagayan ng kalusugan ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Sino po ang nabanggit natin dito mga kababayan na nagbigay po ng kanyang mapanuring pahayag? Walang iba kundi si retired Brigadier General Orlando De Leon. O ituloy ko lang yung basa. Sa kanyang komento, ginamit niya ang isang matalinghagang paghahambing. Ayan. Ito ho, English. I see more people interested in negotiations between St. Luke's and St. Peter than between the US and Iran. Ayan ha. Well, I see both are as important as the other. The former saves our country while the latter saves the world. Ayan. Mas nakikita kong mas maraming interesado sa negosasyon sa pagitan ng St. Luke's at St. Peter kaysa sa usapan ng US at Iran. Para sa akin, pareho silang mahalaga. Ang una ay makapagliligtas ng ating bansa habang ang ikalawa ay makapagliligtas ng mundo. Ayan mga kababayan, ang sinabi po di umano ni dating General Orlando De Leon mga kababayan. At napakarami pa po ngayon mga kababayan sa social media na mga kumakalat na usap-usapan tungkol nga po dito sa napabalita mga kababayan na tungkol po sa kalusugan ng ating presidente. Ito po sa palagay ko, ito po lahat sa tungkol sa ating presidente. Bagamat walang pinangalanan, pero ang lahat po mga kababayan ay nagtatanong kasi hindi rin po nila alam talaga ang tunay na kalagayan ngayon o kalusugan ng ating presidente. Mainam pong hintayin natin ang magiging pahayag ng Presidential Communications Office. At sana himukin na rin natin itong taga-PCO mga kababayan na maipakita po nila ang ating presidente, yung bang nagsasalita mga kababayan katulad nito, naka-live, yan live sana yung talagang yung makikita natin yung mga comment section na gumagalaw. Nagpapalitan po ng mga komento ang mga kababayan natin. Yung live talaga, hindi yung recorded video laang, tapos i-upload sa social media, saan mang platform yan, tapos gagawing live. Yung live ho talaga, mas mainam ho yun. Mas maganda nga siguro kung mismong ang Pangulo ang magsalita, imbis na ang PCO. Hindi naman sa hindi tayo nagtitiwala sa PCO, pero mas kapanipaniwala kasi talaga kapag ka mismong ang presidente na
ang nagsalita. No? Gamitin lamang ang tawag dito, ang tanggapan ng Presidential Communications Office, 'di ba? Meron po yung logo. Ay doon po magsalita ang presidente, mga kababayan. Para klarado, para matapos na ang haka-haka at pagdududa ng ating mga kababayan. Para mapahiya din, 'di ba? Tayong mga DDS kasama na ako diyan sa mapapahiya kahit na hindi ho tayo nagpaparatang, kahit na tayo ay nagtatanong lamang, 'di ba, mga kababayan? Ano ho? Kasama ho tayo sa mapapahiya. Ano ho? Bakit? DDS ho tayo eh. Bagamat hindi po natin ninanais na pumanaw na yung isang tao, mga kababayan, pero sa kagustuhan natin na maging presidente ang ating pangalawang pangulo, diyan ho tayo mapapahiya. Siyempre, mapapahiya tayo, lalantad sa publiko ang ating presidente. Sabi ng iba, di umano, malubha na talaga. Bagay, kay mismong anti-killer pa nga nang galing na namayat na daw talaga si Pangulong Marcos, mga kababayan, at umiiwas na sa pagkain sa mga ipinagbabawal sa kanya para hindi na di umano bumalik ang kanyang sakit. Total, okay naman pala ang kalagayan ng ating presidente, di ho ba, mga kababayan? Ba't di po natin hikayatin ang Presidential Communications Office na kausapin ang ating Pangulo, iharap sa publiko, live, magsalita, magpaliwanag, at itama ang mga haka-hakat pagdududa ng ating mga kababayan na siya ay nasa peligro na, para malinawan po ang lahat at matigil na ang usap-usapan at pagdududa ng ating mga kababayan. At higit sa lahat riyan, mga kababayan, ay mapapahiya pa ho tayo. Di po ba? Walang masama kung mapahiya tayo, basta totoo. Totoo na ihaharap nila, mga kababayan, sa publiko ang presidente na nagsasalita na okay ako, mga kababayan, wala akong sakit, mali yung mga haka-haka, mali yung mga pagdududo ninyo, lalong-lalo na kayong mga DDS, yung ganun, di ba, mga kababayan? Eto ako. Sana ganun, di ba? Malakas na malakas, pink, ang aking pisngi, di ba? Hindi katulad nung isang mama na kulay talong na. Di ba? Yung ganong senaryo sana, kasi yun talaga ang hinahanap ng ating mga kababayan. Ang hamon nga ng ating mga kababayan, magsalita ang ating presidente naka-live, kausap ang publiko. Mas maganda nga sa mas maraming tao siguro, mga kababayan, yung punong-puno ng media. Lahat ng media walang pipiliin. Kasi hudang hindi ka hindi ka taga-suporta ng kasalukuyang administrasyon. O lahat, kahit SMNI, ayan, ipatawag ho ninyo lahat ng media para ikalat kung maliman ang haka-haka ng ating mga kababayan, itama. Nang maliwanagan po tayong lahat. Yun lang naman Ganun na kasimple ang gusto ng publiko. Humarap, naka-live ang ating Pangulo. So magantabay po tayo, mga kababayan. Hindi naman po tayo siguro papakinggan ng PCO sa ating kahilingan na sana makapag-live ang ating Pangulo. Kayo na lamang po ang mag-request, mga kababayan, sa pamamagitan po ng inyong social media account. Manawagan po tayo, karapatan po nating lahat yan na malaman kung ano ang tunay na kalusugan ng ating presidente. Okay, hanggang dito lang po. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Kita lang lagi nagabot diri. Pansa. Ay lagi. Pansa na siya logo ng
Presidential security. Presidential security. Saan kaya to sila pupunta? Presidential security oh. Presidential security. Presidential security. So, presidential security, sino ang hinahatid nila? PFP. Presidential security. Yan nga, presidential security. Sino? Ayun o, may ambulance. Command. Ayun o, may ambulance. Saan ba ang ambulance? Ayun. Hindi, FedEx. Hindi, ambulance yan. FedEx. Dilo. FedEx. Ayun, FedEx. Sino kaya kinukonvoy nila? Tapos biglang, bakit ka nagbibideo? Na-miss na kami, sir. Kasi, balak namin mag-HPG soon. Ayun o, naiya. Ha? Naiya exit. I-exit na tayo. Next exit na yan eh. So, masaan na to ni? Uunahin muna natin yung kinukonvoy nila sa bus. Yan. Sino kaya yan? Binabas nila pa, hindi halata. Saan na yun? Ano kayong nangyayari? Ang bus talaga kinukonvoy nila. Kasi may nakakonvoy pa sa likod eh. So, ibig sabihin yung bus ang pinaprotektahan nila. So, sino ang nasa loob ng bus? Who's inside the bus? Tas presidential, di ba? Presidential. Hey,